ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmono sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmono sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang viral show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Music, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS, trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman, tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas! 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 Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan. Kami nag-imbita ng hindi na bisita ha. Siya po ay regular natin kasama dito po sa ating talakayan. Siya po ay isang neurosurgeon, diplomate ng Philippine Board of Neurological Surgeons. Siya rin po ay fellow ng Academy of Filipino Neurosurgeons, fellow din po ng Asia Congress of Neurological Surgeons at consultant din po siya sa St. Luke's Medical Center, Quezon City at sa St. Luke's dyan po sa Global City sa Fort. Consultant din po siya sa The Medical City sa Pasig. Walang iba kundi si Dr. Roderick or Dr. Bong Casis. Doc, good evening po sa inyo. Yes, good evening, Cheska, at magandang gabi sa mga nakikinig sa atin ngayon. Ayun, pagsakit ng ulo na may kinalaman ba sa hypertension o high blood pressure? Kasama din natin para i-discuss yan mula naman po sa Dave and Ben Enterprises Corporation, si Sir Boyet Benesa. Sir Boyet, good evening po sa inyo. Ay, magandang gabi, Cheska. At sa inyo po, Dr. Casis, magandang gabi po. Ayan, Yes, sa lahat. good evening din, Mr. Benesa. Alam mo, Doc, nung naisip-isip na namin ni Cheska yung topic ngayon hypertension headache. Meron Oo. nga pa talagang ganon. Kasi Doc, madalas, di ba Cheska? Doc, madalas to ay sumasakit yung ulo ko. Siguro mataas ang presyon ko. Oo. Madalas yan, Doc. Yan ang madalas na sinasabi ng mga tao. Or magpa-BP ka. Pabipi kaya Diba? ako. Taas Oo. siguro dahil masakit ang ulo ko. Totoo po ba yun, Doc? Alam mo, napakagandang topic niyan eh. Bakit ko sinabing napakagandang topic? Because several years ago, really early, as late ba sasabihin ko? As late as like more than 5 years ago, yun ay talagang iniisip na kapag sumasakit ang ulo mo, tapos na-check na mataas ang blood pressure mo, pwedeng dahil sa high blood pressure, yung pagsakit ng ulo. Kaya meron nga ibang tinatawag na hypertension headache. Mhm. So, iniisip na dahil mataas ang blood pressure, kaya sumasakit ang ulo niya. But right now, after several studies, ito ay ginawa ng American Heart Association. So, ibig sabihin sa Amerika ito. Dahil kasi napatunayan kasi nila na 1 out of 3 adults, I think around that, so 1/3 ng population ng adult, ito yung middle-aged adult, are hypertensive. Mhm. Ibig sabihin, marami sa kanila may high blood. So, iniisip na malamang, katulad sa ating bansa, sa Pilipinas, halos ganun din ang percentage na may high blood pressure. Mhm. Pero bakit daw ang occurrence o yung pagkakaroon
ng sakit ng ulo sa mga hypertensive na ito ay hindi ganun kalimit. Di dapat kung 1/3 ng population nila ay merong high blood, dapat naman siguro is almost, sabihin natin 1/4 to 1/3 of them will Sumasakit have ang ulo. headaches, di ba? Bakit hindi ganun? Kaya yun ang isa sa mga primary reasons kung bakit pinag-aralan na kung ang pananakit ng ulo ba ay sanhi sa high blood talaga. And they found out something, na ang pagsakit ng ulo, kapag mataas ang blood pressure mo, has to be extremely high. Ano ba sinabi pag sinabing extremely high, di ba? Yung bang blood pressure na 160/100 ay extremely high na ba yun, di ba? Napapatunayan na ang high o extremely high blood pressure na sinasabi nila is 180/120 or higher. Okay. So, ibig sabihin, medyo may kataasan na talaga. Kaya pagka ganito na yung level ng blood pressure isang tao, pwede nang mauwi ito doon sa tinatawag na hypertensive crisis. Okay. So, ibig sabihin, masama na itong senyales dahil pwede na magkaroon ng iba't ibang problema ang isang tao pagka mas mataas sa 180/120 ang kanyang blood pressure. At yun ang malamang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pananakit ng ulo. So, hindi lang regular na high blood pressure, but because of the extreme high blood pressure, nagkakaroon ng changes na sa utak. Noon dati kasi inisip nila na ang hypertension headache ay dahil sa irritation ng blood vessels. Pag na-irritate yung blood vessels, magko-constrict ito, magkakaroon ka ng pananakit ng ulo. Very related to migraine headaches. Migraine kasi may merong irritability ng blood vessels sa brain, kaya nagkakaroon ng pananakit ng migraine headache. Ngayon, napatunayan nila, hindi pala ganun kasimple ang mechanism ng headache kapag masyadong mataas ang blood pressure ng isang tao. So, Doc, ibig sabihin, yun daw po bang kanyang blood pressure, mababa lang pala yun. Although mataas, pero hindi kasing taas nung binanggit mo na criteria na para sa hypertension headache. Kasi 130/90 lang siya. Mababa yun. So, posible ba, Doc, na yung nararamdaman niya, kasi lagi daw nakabilad sa trabaho, is migraine lang? Pwede. Dahil kasi nga kung siya ay may history na ng migraine headaches, then it is possible pag siya ay na-expose sa mga iba't ibang factors katulad ng extreme heat o kaya ay maalikabok o masyado maamoy na kapaligiran o extreme na exhaustion o pagod, pwedeng maka-induce ito ng migraine headache. Okay. Doc, yung sabi mo na ang headache mangyayari kung ang blood pressure is extremely high. So, ang tanong dito, Doc, does it vary from different individual? Person to person. Magandang tanong ulit yan. Si Sir Boyet grabe magtanong, Doc, no? Kasi, alam niyo kung bakit? Because once upon a time, I would have high blood pressure. Siguro mga less than 10 years ago. Wala ako nararamdaman. Okay ang aking pakiramdam. Tapos pag kinukunan na ng blood pressure, mga nasa 120, 130/90 lang. So walang problema. And then after like a year or more than a year, kapag kami nagkakasama ng mga kaibigan ko, tapos siyempre alam mo, pag may edad ka na, pare ako, pagka sumasama na pakiramdam, pag tumaas ang blood pressure ko, di magkukuha lang sila ng mga blood pressure. Ako pa tagakuha. Dahil ikaw ang doktor, pakikuha naman. O sige, kukuha. Yung iba, siyempre, nasa 140/90 o medyo mataas. Pag akong kinukunan, yung aking blood pressure umaabot ng mga 170/100. Wala akong nararamdaman. Okay lang. So sabi nila, wala ka pa nararamdaman? Sabi ko, wala. Normal na normal. But definitely, that is a very high blood pressure already. Pero hindi pa siya extremely high, di ba? Kaya siguro wala akong nararamdaman. Although sometimes, kapag nagdadrive, hindi pa ganun kagrabe ang traffic noon. Kaya medyo mabilis pa yung sasakyan eh. Pag minakat ako habang nagdadrive at medyo mabilis na yung takbo mo, mapapapreno ka, talagang medyo iinit ang ulo mo, di ba? Nararamdam ko, nag-iiba yung pakiramdam ng ulo ko. Sabi ko nga, wow, baka tumataas pa ng mas mataas doon ang blood pressure ko. Except nagdadrive ako, kaya hindi ako makahinto at kukuna ko yung
ng blood pressure ang sarili ko. Di ba? And then, because of the high blood pressure, siyempre, pa-check up ka o kinakala mo na uminom ng gamot dahil nasa 150 over 90 na kadalasan ng blood pressure mo. I drank medicine. And you know what? Kahit na mangyari sa akin yung ganong instance na habang nagdra-drive, I no longer feel that problem na parang iba yung pakiramdam ng ulo ko. So it means that during the time that I'm driving, my blood pressure must have shot up even more than 180 over 120. Kasi naramdaman mo na siya. Meron ako nararamdaman. Parang hindi siya tunay na headache, but it's a different feeling while I was driving. Well, siguro dahil kasi yung tolerance ko for headache is really different. Medyo mas mataas. Because I'm a migraine sufferer, kaya alam ko rin yung headache. Okay. And there are some migraine sufferers, when they do have headache, na dahil sa migraine nila, they cannot work. Because they cannot concentrate because of the extreme difficulty they have. Yung sila'y nadidistorbo masyado ng kanilang pananakit ng ulo. Samantalang sa akin, ordinaryo lang yun. Pag naramdaman ko yung migraine headache ko, inom lang ko ng paracetamol, mefenamic acid, kahit na masakit pa yung ulo ko, magtatrabaho pa rin ako. Kaya pa. So maybe the level of pain I can tolerate for the headache is a little bit higher, kaya hindi ko masyado nararamdaman. But maybe it's already bordering doon sa hypertensive crisis na sinasabi ko. Oo. Pero may mga tao talaga, Doc, na mataas yung pain tolerance. Yes, oo. Hindi rin maganda yun, Doc, di ba? Ay, hindi. Dahil kasi nga, yun nga, mataas na yung blood pressure mo sobra, pero binabaliwala mo pa. And the only time na mapupunta sa hospital, kapag meron ka na nararamdaman matindi. Na matindi, oo. Yes, unfortunately, pag may hypertensive crisis ka kasi, during those times, yan yung pwede na magkaroon ng stroke, atake sa puso, mga ganyan ang pwedeng mangyari. Sumisikip ang dibdib, meaning there is already an impending emergency. Pag nauwi yan sa tinatawag na hypertensive emergency, ibig sabihin posibleng magkaroon na ng failure ng ibang mga organs dahil kasi yung blood pressure niya masyado mataas, nagiging very turbulent na yung flow ng blood niya, na yung takbo ng dugo sa ibang parte ng katawan hindi na maganda. At the same time, because of the very high blood pressure, yung ibang components sa loob ng blood vessel natin, sa loob ng arteries natin, lumalabas. So, ibig sabihin, nagiging cause ng edema ito. Pwede mamaga yung utak, mamaga yung puso, mamaga yung kidneys, maaapektuhan dito yung function at unti-unti magde-deteriorate yung mga iba't ibang organs. Yan ang nangyayari sa mga hypertensive emergencies naman. Doc, kanina minention mo yung taking yung pain reliever, painkillers. Pero Doc, ito yun ang tanong ko, Doc, kung you're suffering from hypertension headache or headache due to extreme high blood pressure, masosolve ba yun by taking a painkiller o hindi? No, it will not. Unfortunately, the headache may kind of lessen a little, but the main culprit kasi, andun yung pagtaas ng blood pressure, nandoon pa rin. Kaya ang importante dyan, ang paggamot talaga dyan, ay kinakailangan pababain ang blood pressure muna. Ano, Doc, ang danger? Halimbawa, may mga listeners tayo na guilty dyan sa narinig nila sa'yo na, naku, masama pala yun. Everyday na lang ako nagtitake ng painkiller every time na nai-stress ako. Sumasakit ang ulo ko. Delikado po ba yun, Doc? Well, para ang chronic hypertension, pag ikaw ay may chronic hypertension, yung mga blood vessels mo, medyo nag-iiba na yung character. So, nadadamage na yung blood vessels. At pag nagkaroon ng damage sa blood vessels, pwedeng tumigas ito, hindi na niya kayang i-contain yung pressure sa loob. Yan yung pwedeng mag-lead towards heart attack, stroke, failure ng kidneys. Yan ang mga nangyayari dyan. Yan din yung nangyayari na minsan nababalitaan mo na, hindi nga masyadong umiinom ng gamot. Tapos biglang na-stroke, nagdugo sa utak. Because sometimes the blood vessels, lalo na sa brain natin, ay nagiging marupok. Lalong-lalo na kung hindi lang hypertension ang problema ng isang tao. Kung meron pang mataas ang kolesterol, magkakaroon ng deposit, atherosclerosis, mas madaling nababarahan at mas madaling pumuputok yung kanilang mga blood vessels. At dahil dito, pwedeng mas prone sila o mas madalas mangyari yung tinatawag namin ischemic stroke or
hemorrhagic stroke, which are devastating problems of the brain dahil nasisira yung utak. Doc, kanina sinabi mo yung, sabi mo nagdo-drive ka tapos biglang tumaas yung blood pressure mo, gusto mong kunan yung sarili mo. Ang tanong ko, Doc, dapat ba kunan natin ang sarili natin when we feel that the blood pressure is really high, or magpahinga muna tayo? Kasabi kasi nila, uy, di ba Doc, minsan papahinga ka muna tapos kunan mo. Inom ka muna inom ka muna tubig. So ano yung Doc, kunan ba dapat when you think that it's high? Maganda kasi makunan muna siya ng blood pressure para makita kung mataas o hindi. Ngayon, kung mataas yung blood pressure niya, sabihin natin 160 over 100, di ba? Na may problema talaga. Then, pwede ngayon sabihin, sige, pagpapahingin ka muna natin, di ba? Para makita kung ano yung dapat nating gawin sa iyo. Ngayon, after 5 to 10 minutes of resting, makikita natin na pagkuha ulit ng blood pressure, bumababa na din, baka naman pababa na yung blood pressure niya, di ba? Kaya yun yung mga importante. Dahil kasi nga syempre, kung pagpahingayin mo, tapos nakita mo 160 over 100, after mga 10-15 minutes, pagpahinga mo, hindi mo ngayon masabi na, ay, bumaba na yan. Mataas pa rin, pero alam, hindi ka siguradong bumaba, baka bumababa na. Baka, pagpahingayin muna natin ng 30 minutes ulit. Di ba? So, medyo na-delay. And yet, if you already see that it is very high, kuwari more than 180 over 120, then pwede mo nang bigyan ng gamot kagad. Doc, mga pilosopong sagot ng mga tao, nung kinunan ako, pagod ako noon eh. Ayun. Kaya mataas. Umakyat ako ng hagdan, ngayon Doc. bumaba na eh. Hindi ako hypertensive, Doc. Well, ang hypertensive, katulad sinabi ko, yan ay depende, no? Kunwari, ikaw ay kinunan ka ng blood pressure, at at umabot ng 180 over 120, umakyat ng hagdanan, that in itself, that high blood pressure in itself may be enough to say that you're really hypertensive. Paano kasi umakyat ka lang ng hagdanan eh. Na-high blood ka na. Na-high blood ka ng ganyan na kagad kataas. Di medyo iba rin yan. And if you're rested and your blood pressure is 140 over 90, that is again hypertension pa rin. Rested pa yun. Rested yun. So makikita mo na yung, paano kasi ang blood pressure kasi natin in a day's time is never the same. It depends on the situation. It depends on what you just did. It depends on the level of stress that you had previously during the day. So kaya nga sinasabi na pagkuha sa akin sa umaga, ay 120 over 80, okay lang yan. Wala tayong problema, di ba? But throughout the day, pag kinuna mo na blood pressure, nasa 150 over 90 na. Kung throughout the day, nandoon ka sa level na yun, then you might have to take medications for your blood pressure. Bakit? Dahil kasi nga, hindi naman kasi sa isang kuha lang eh. Katulad nung dati kasi merong meron tayong yung Holter monitor. Yun ay monitoring ng puso, nung parang ECG throughout the day, 24 hours. Nakakabit yun. So, pwedeng nagtatrabaho isang tao doing what he usually does, pero nire-record yung kanyang ECG. Okay. Ngayon, meron na rin tayong ganon. Sa blood pressure din. Minsan, sinasabay nga yun eh. Siset yun, tapos uwi yung pasyente, gagawa ng trabaho, kung ano man ginagawa niya, kinukunan siya ng ECG at the same time, kinukunan siya ng blood pressure. So that now they see what is the most frequent or more common reading doon sa blood pressure throughout the day. If it is high throughout the day, kunwari, nagtrabaho ka lahating araw, tapos umuwi ka ng bahay, tapos ang blood pressure reading mo ay 140 over 90, 140 over 90, sabihin mo, ay dahil kasi stressed ako. That is already in itself indication na siya. Sign of hypertension. Bakit, Doc? Dati daw, 120 over 70 or 80 ang 130 over 90 ang normal before. Bakit ngayon daw ay binabaan na 120 over 80? Yan ay, rin yan, sa pag-aaral din yan. It has been shown that a blood pressure reading of 120 to 140 systolic, yun yung unang numero. And 90 to 100 diastolic, sinasabi nga iba 80 to 90, but 90 diastolic is already pre-hypertensive. Ibig sabihin, very prone to having high blood pressure na.
So, ibig sabihin, konting stress lang, tataas na yung blood pressure mo. Kaya mataas palagi. And what they want to do is prevent changes sa blood vessels because of chronic exposure to hypertension. Kaya ibinaba. Dahil kasi napatunayan kasi ngayon ng mga cardiologists, lalo na sa Amerika, dahil sa Amerika ang marami talagang pag-aaral tungkol dyan, that even if your blood pressure is less than 140 over 90, majority of times, it can still induce changes for the blood vessels depending on the condition of the cholesterol. Mataas ang cortisol level, palaging stressed out. Diba? Meron diabetes ang pasyente. Pag sinama-sama ito and the pre-hypertensive state, then changes can occur sa blood vessels. Ayun, kaya naman pala mas naghigpit na ngayon para hindi kayo sumasampa. Doon sa level na hindi na ganun ka-safe. Itutuloy natin sa ating pagbabalik ang talakayan tungkol sa hypertension headache. Bawal ma-stress ha, bawal po kayong sakitan ng ulo. Hindi pa tapos ang ating discussion. Marami po kayong matututunan. Diyan lamang po kayo at kami ay magbabalik. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. No worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz.
Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Lunas, extension sa DZRH at RHD. Ray Simayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan dito po sa programang Lunas. Kapartner natin ngayong gabi ay ang Dave & Ben Enterprises Corporation. Alam mo, Cheska, may nagtanong na nga, Doc, ano ba raw, Doc? Paano malaman daw, Doc, na yung sakit daw ng ulo mo is dala ng hypertension? Kasi para raw na nagpupulsate yung parang gano'n, throbbing yung pumipintig. Yung headache daw niya. Ang number one kasi na palagi tinatanong yan bang headache na yan ay dati na nangyayari sa'yo. Lalo-lalo na kung hindi ko masabi na sa edad ko, no? Kasi nandun na ako sa mid-range, no? Medyo young adult. No? Young adult. Hindi ko na masabing young adult ako. Young adult, di ba? If you're a young adult, in all probability, it's not because of hypertension. Now, if you've been having this headache, simula pa nung mas bata ka pa, no? Less than 20 years old, teenager ka, then the likelihood of it being migraine headache, mas mataas-taas. Although, hindi naman sinasabi ko na kapag ikaw ay nagsumasakit ang ulo at ikaw ay 20 or especially late 20s, hindi pwedeng hindi dahil sa hypertension yon. Pwede rin because now we've seen people late 20s, mid 30s who have hypertensive crisis. Ibig sabihin talagang mas madalas na namin nakikita ang hypertension sa mga mas bata na ngayon. Dati kasi pagka wala ka pang 40, high blood na, di ba? Parang sabihin, hindi ka pa matanda, may high blood ka na, nakakagulat. But now, even people who are 30 years old, mid-30s, marami na kami nakikita may high blood. And they only find out na sila ay hypertensive because they nagkaroon na stroke. Sayang naman. Oo. Alam mo, Doc, yung isang kaibigan ko, recently, dinala siya sa doktor sa mata dahil sumobra yata ang taas ng kanyang blood pressure. Yung isang mata niya, hindi naman parehas very significant yung paglabo ng mata niya. Alam na alam niya dahil iba daw ang tingin ng kanan sa tingin ng kaliwa. And pagdating doon, Doc, affected nga raw po ng biglang pagtaas ng blood pressure. Yes, dahil kasi nga posible kasi mangyari na pwedeng may nabarahan na blood vessel doon sa mata, number one. Or pwedeng may nagdugo doon sa loob ng mata because of high blood pressure. Yung iba, Doc, na nakakaranas sila ng sakit ng ulo sa may, sentido ba yun, Doc? Tapos masakit yung batok. So, would you say na, pwedeng mataas ang blood pressure? Pwedeng mataas ang blood pressure. Kaya nga, ang usual na ginagawa, pagka may high blood pressure, is tingnan kung mataas ang blood pressure. If it is consistently high at masakit ang ulo mo at mataas ang blood pressure mo, then it could be because of that.
Kaya pagka ganyan, ang usual namin ginagawa, sinasabi namin sa kanila, baka kinahalang pababain muna ang blood pressure. Diba? Madali naman kasi, kunwari sabihin, pupunta yung isang pasyente sa clinic, sabihin, Dok, palagi yung sumasakit ang ulo ko. Tingnan ho natin yung blood pressure. Yung ulo ko yung sumasakit Tingnan ho natin muna yung blood pressure dahil kasi madalas, because very common talaga ang hypertension sa tao, sa adults, di ba? Mas madali kasi yon. Although, mas madali rin siyempre na, sige, pa-CT scan na lang kita. Wala ka problema sa utak. And then, babalik na naman, bakit sumasakit ang ulo ko? Di ba? So, both ways. Minsan, ginagawa namin, kapag may ibang symptoms, di ba? Nagsusuka, or merong problema sa pandinig, mga ganyan, or nakikita namin na merong konting pamanmanhid sa katawan, then we do a CT scan because kakaiba yan Yun ang sinasabi namin, tawag namin yan, red flag sign. Headache with associated neurologic symptoms, pwedeng sa utak ang problema. Pero kung wala kami nakikitang ganito na red flag sign, then it could be because of other things. And then we try to determine other causes. Yan ba'y dahil sa sinus? Yan ba'y dahil may problema sa tenga? Yan ba'y dahil sa high blood lang? O yan ba'y dahil sa iba pang problema na medical naman sa katawan ng isang tao? So makikita natin kung ano yung mas maraming symptoms, doon kumakabig ang aming attention para ma-diagnose ng tama ang tunay na problema ng isang pasyente. Eto, Doc, minsan sumasakit to yung ulo niya na may halong bigat sa mata, sabi niya. Joseph ng Mexico, Pampanga. Well, ang isa kasi niyan is eye strain. Can cause headaches also. Kaya madalas niyan yung mga nagko-computer na matagal, di ba? Kaya ngayon sa mga computer ngayon meron ng, at saka yung sa mga screen no, mga laptop, meron ng yung parang filter. Filter, di ba? Lalagyan mo ng, pwede ma-set yun doon sa screen na lalagyan mo ng artificial na filter para mabawasan yung blue light o kung anuman light. And there are people who cannot tolerate very bright monitors and they have to manually adjust the brightness of the monitor para yung eye strain mabawasan. And sometimes these things really cause severe headache. Yung iba nga kapag may migraine, yun lang screen na monitor pag masyado matagal will induce their migraine headache. Yung iba, Doc, nahihirapan ba kapag sumasakit ang ulo dahil sa ganyan? Paano kung nagdodrive sila sa gabi? Kaharap mo, syempre may headlights yan, Doc. Yun nga, oo. Kaya yung iba hindi kaya. And there are some people who wear colored glasses at night, di ba? Kaya nga makikita natin sa TV, or sa internet, di ba, yung mga, see clearer at night, so on and so forth. Merong shade yung, na para i-block off yung ilaw. Yung sobrang liwanag. Yung sobrang liwanag para mabawasan yon. And there are some that's really, sabi nila, for night driving, kinahanglan daw, medyo yellow daw yung shades. Shades mo. Yung iba naman, kapag during the day, kinakailangan polarizing filters or lenses ang dapat mong gamitin para wala masyadong glare. And these are true because it lessens the strain on the eye. Oo. At least ngayon marami ng options, di ba? Para hindi sumakit ang ulo. Exactly. Oo, tama yun. Kaya nga, yun mga importante because this really adds strain to our, sabihin na natin, to our brain because nakaka-stress din. At the same time, di ba, nabanggit na natin yun, maraming beses natin sinabi, constant stress on the body is not also good for your brain and for the rest of your organs din. Nako, Sir Boyet, ito madalas kong marinig. Totoo ba na mabilis daw po ang epekto ng sisig sa pagtaas ng blood pressure? At saka yung lechon. Kasi, Dok, di ba, pag yung mga nakakain, maya-maya kumakapa na dito sa bato. Oo, sabi, kumakapal na yung sa bato. Kumakapal na daw. It doesn't really work that way. Na pagka kumain ka, kasi isipin mo isang oras ka palang kumain, yung laman, hindi naman laman, yung kinain mo, nasa tiyan mo pa lang yun, process pa lang yun. So it's not immediate. Maybe your sensation na ganyan is because syempre busog na busog ka. Pupunta lahat ng dugo mo doon sa intestine mo, di ba? So mababawasan syempre yung dugo na pumupunta sa ibang organs na hindi masyadong ginagamit. Yun yung idea, na hindi masyadong ginagamit. Siguro habang kumakain ka, hindi ka masyado nag-iisip, kaya lahat pupunta sa bituka mo para tulungan mag-digest ng iyong kinain. Kaya nga sinasabi nga nila, 'di ba?
kapag ka ikaw ay bagong kain, hindi ka dapat mag-exercise or tumakbo lahat-lahat. Okay. Pwede makasama. Yes, there may be a reason for that. Because yung ibang dugo na dapat sa intestine pumupunta sa bituka, ay mapupunta sa muscle mo. Mababawasan. And this can add strain to your intestine because kulang ang kanyang oxygenation at mga pagkain to continue working. Tudok galing kay Albert ng Ilocos Norte. Pag malapot ba ang dugo, pwedeng dahilan ng madalas na pagsakit ng ulo? Alam mo, maganda ang ano yan because there is really a condition na malapot ang dugo. No? So, yan ay iba-ibang mga sakit yan. And yes, it can cause headaches dahil kasi nga mabagal ang daloy ng dugo sa utak. Minsan nga nababarahan pa. Kaya yung mga merong problema sa malapot ang dugo o mataas yung red blood cells nila masyado, minsan kinakailangan silang mag-donate ng dugo periodically, as much as every 6 months. Yung iba mas madalas pa. Tapos sine-check nila yung dugo para makita kung normal level na yung RBCs because very high RBCs can cause thickening of the blood at mas madaling mag-clot. This can happen to people who live in very high places. But they are used to it, kaya okay lang. Pero kapag ikaw ay may mga sakit, meron mga katulad ibang brain tumor, pwede magkaroon ng malapot na dugo dahil mataas yung kanilang RBCs, then sometimes they need to donate blood every so often para lang bumaba o mabawasan ang paglapot ng kanilang dugo. Okay. Ito, si Edwin po ng Nueva Ecija nagtatanong, kadalasan ang sakit ng ulo ko, Dok, ay tumatagal ng 2 hanggang 3 araw at pagkatapos naman nun ay mawawala. Ano kaya yun, Dok? Well, there is such a thing as cluster headaches. Ito yung talagang halos dire-diretso. And this is very similar in terms of occurrence ng stress headaches. And maybe kaya nga tumatagal ng gano'n is because of certain stresses that affect him. Pag sumakit na yung ulo nila dahil nga dito, so yung cluster headache, dire-diretso. And sometimes they have to continuously, kinakailangan dire-diretso silang iinom ng gamot. It's just a matter of them being given the right medicine and also them being diagnosed kung yun nga ang talaga ang problema nila. Oo. Yung pagsakit ba ng ulo, Dok, na kulang sa tulog, syempre alam naman natin yan, nakakasakit ng ulo yan. Pero yung sobra din daw sa tulog, Dok, masakit din sa ulo yun. Yes, para ka mas matamlay at sumasakit ang ulo mo, and that is correct. It's sa physiology kasi yan ng ating utak, kaya gano'n na nangyayari. So, it's not something that's bad dahil kasi nga paggising mo naman, yung mabigat-bigat ang ulo mo, usually after 1 hour, 1.5 hours, nawawala na kasi. Diba? Yung pananakit ng ulo mo sa sobrang tulog. Ang problema mo doon sa pananakit ng ulo, sa kulang na tulog, after 1.5 hours, parang nababawasan, but your sensation, your feeling is still not okay. Parang medyo lutang ka pa rin. And sometimes that is a problem because people do have to do things and work, and kung may errands ka o kinakailangan gawin, di ba? Hindi ka na makatulog to catch up on your sleep, and sometimes this is the real reason why nagkakaroon ng tinatawag tayo na sleep debt, no? Kulang, may utang kang tulog. Kaya tulog ka ng 8 oras, paggising mo, kulang ka pa rin sa tulog dahil kasi nga, kulang ka na ng mga halos 24 oras over the previous several days. And you will not feel normal until you kind of sleep longer throughout the several days doon sa linggo na yon para medyo makabawi-bawi ka naman doon sa problema na yun. Ang hirap pa naman bumawi ng tulog, Dok, no? Doc, ito rin, malalaman ba kung may aneurysm pag madalas pagsakit ng ulo galing sa Project 2, Quezon City? Well, paano natin sasabihin? Ang isa sa pinakamadalas na manifestation ng aneurysm, ito ay aneurysm sa utak, no? Ay pananakit ng ulo talaga. Kaya lang kapag pumutok kasi yung aneurysm, ang pananakit ng ulo na yon is really very distinct. Ang nakasulat nga sa libro, it is the most painful headache in the person's life. And it is explosive, very sudden ang pangyayari niyan. Kaya yung pananakit ng ulo na madalas, hindi yun talaga marerelate natin sa aneurysm because headache secondary to an aneurysm is really very severe headache na kadalasan kahit uminom ka ng gamot, hindi mawawala yan. Parehas pa rin yung intensity and you really have to go to the hospital because you cannot, hindi na muna makayanan
yung Sobrang sakit sakit. ng ulo mo. Oo. Pero yung sakit ng ulo, Doc, due to hypertension, may description ba yan na sa harap lang masakit o sa Well, batok it's lang? generalized. Walang special na lugar kung saan kapag dito sumasakit sa kanan o sa kaliwa, ibig sabihin sa high blood or sa batok, hindi. It's more of generalized. And a lot of them will say na iba-iba kasi yung description ng headache na sinasabi nila from hypertension, no? Kunwari hypertensive crisis, iba-iba yung description ng headache. Yung iba sinasabi nila mabigat yung ulo. Yung iba parang lumalaki yung ulo nila. Yung iba sinasabi nila parang sharp yung pain nila. So it really kind of depends on the headache. Ang masasabi lang is severe na yung headache nila na hindi nila matolerate. Sometimes may associated na iba pang problema, katulad nga yung paningin, no? Pag medyo nanlalabo yung paningin, then you really have to go to the hospital because it might not be just a hypertensive crisis na inuman mo ng gamot. It might be a hypertensive emergency, katulad sinabi mo. Lumabo yung paningin niya at kinakailangan bigyan siya ng gamot para ma-reverse yung problema because that's vision. Kung yan hindi na ma-reverse o nag-stroke yung iyong retina because of severe high blood pressure o nagdugo yan, then kinakailangan aantayin mo mag-recover talaga yung iyong mata. And sometimes, it's not as simple as lowering the blood pressure, balik na sa normal kagad. Because the damage has been done already. Okay. Ito po si Lady ng Valenzuela. Sumasakit daw ang kanyang batok, Doc, pero nag-check ng blood pressure, normal naman. Well, ang isa sa mga pwede kasing dahilan ng pananakit ng batok is problema sa leeg. Ang tinatawag nga namin arthritis doon sa spine. And this can cause pains, no? Dahil kasi nga at yung arthritis o minsan yung herniated disc sa leeg, it can occur at any age. Katunayan, like 2 weeks ago lang. Yeah, 2 weeks ago. Nag-opera ako ng isang pasyente dahil meron ngang ganyan. And the age of this lady, young lady, is young, no? 29 years old, pero young. Young lady of this lady was like 29 years old. So, pagkatapos ka ng operasyon, tuwan-tuwa siya. Sabi niya, wala na ho yung sakit ng aking likod. Wala na ho dito, hindi na ho mabigat. Ang ganda ho ng pakiramdam ko. So, maaliwalas kagad. And sometimes, ito yung dahilan. So, we just have to diagnose talaga kung ano at bigyan ng tamang lunas. Dahil kasi nga kung kayo inom lang ng gamot, tapos, ay, ito, ininom ng kapitbahay ko, okay daw ito, mawawala daw sakit ng likod ko. Pwede naman iba yung dahilan. And because of that, hindi mawawala agad. And you suffer for a longer period of time na hindi naman pala gagaling yung sakit mo. Ito, Doc, nakakatawa yung text ng isang texter natin. Tuwing nagdi-discuss ang teacher ko, sumasakit po ang ulo ko. Short. Sabi niya, short kasi ang attention span ko. 18 years old, Doc. Sabi mo, imposibleng hypertension. Ito, 18 lang ito. Ano yung, Doc? Selective headache, Doc? Oo nga. Yun nga. Nung sinabi mo kasi tuwing nagdi-discuss ng teacher, inisip ko na agad, iba yun. Bata-bata ito, medyo iba. You know, it's just a matter of training yourself to listen more. Diba? Ang problema kasi yan, iniisip kasi kagad na puno na yung utak ko kaya sumasakit dahil kasi gusto na sumabog. Overloaded dami ng information. Well, you know what? Our brain doesn't work that way. Kasi ang utak natin, hindi parang katulad ng telepono lang yan na, di ba? Well, although ngayon, nung dati kasi pag sinabi mong 34 gigabytes or 32 gigabytes ang memory ng telepono ko, ang laki noon, di ba? Telepono lang, 32 gigabytes. Ngayon, malaman ko, 128 gigabytes na pala ngayon yung ibang telepono. But our brain is not like that. Our brain has enormous capacity. Hindi lang, TV, terabyte. Hindi lang terabyte. Hindi lang terabyte. Hindi lang ganun karami capacity ng ating utak. Sabi nga nung iba, the resources or the capacity of our brain to be able to fill in yung ating memory is infinite halos. Wala nga nakakaalam kung gaano karami memory ng ating utak. It's just that you put in information, you just have to let your brain process it.
Dahil kasi kapag hindi mo naman pinapaprocess, ayaw matulog, 24 oras, 48 hours, 72 hours, talagang magbre-breakdown ka rin naman, di ba? So you just have to let your brain process the information and it will be able to cope up. Kaya yun din ang sasuggest ko doon sa estudyante Texter nito. natin. Train yourself to listen. Baka naman kasi sa sobrang daming niintindi mo dahil kasi yung attention span mo nga konti lang, di ba? Patingin-tingin ka, nakipagkwento ka pa sa teacher mo. Kung masyado maraming ginagawa, although kids now are very good at multitasking, but sometimes it may put a strain on your brain, on your memory, and that can cause problems also. Ayan. At para huwag ninyong makalimutan yung diniscuss natin ni Dr. Cassis, napakaganda. Ito, Dok, habol natin, meron, Dok, sinasabi rito na sumasakit ang ulo at may halong panghina ng muscle. So, gusto, Dok, magpatingin sa inyo, si Lady ng Valenzuela. Dok, sa mga gustong bumisita sa iyo tuwing kailan ka nasa mga clinics na binanggit po natin. Katulad nga na sinabi nga ni Cheska na nasa 3 hospital ako. At dahil sa traffic, medyo nagbabago na ang aking clinic. Once a day na lang ako nagkiklinik sa mga hospital na ito. Ang pinakamadalas ay St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Ako'y nagkiklinik dyan Monday at Thursday. So, ibig sabihin, 2 araw. Kapag Martes naman, Tuesday, doon naman ako sa The Medical City nagkiklinik. At kapag Wednesday o Miyerkules, doon naman ako sa St. Luke's Medical Center sa BGC ako nagkiklinik. So ang clinic sa Quezon City ay S618, South Tower po, room 618 po. So doon naman ho sa The Medical City, nandoon naman ho ako sa Mati, room 307, at doon naman po sa BGC. Nandoon naman ako sa MAB po yun, nasa 1207 po ako. Pwede ho silang tumawag sa mga hospital po na yun. Pwede ho silang tumawag sa Quezon City. Ang telephone number po doon is 8723-0101. Papakonect lamang po sila sa room S618. 2618 ang local doon. Kaya lang minsan ayaw gumana pag kayo nagpundot na ng local, kaya mas magandang kausapin niyo yung operator at sabihin niyo doon kayo magpapakonect. Pwede rin ho kayong tumawag sa Bonifacio Global City po sa St. Luke. Ang telephone number din naman po doon is 8789-7700 at kung pakonect lang po sila sa 5207 or room 1207 po doon sa MAB. Sa The Medical City naman po, pwede ho silang tumawag. Ang telephone number naman po doon is 988-7000. Pakonect lang po sila sa Mati room 307. Pero para ho mas simple, pwede na lang kayong tumawag po sa St. Luke's po sa Quezon City at sabihin nyo na gusto nyo magpa-appointment po sa either ho sa Medical City, sa Quezon City, or sa St. Luke's BGC po. Pwede ho kayong i-appointment ng sekretary ko po kahit nasa ang clinic nyo po gustong pumunta. At meron ako idadagdag doon sa sinabi nga ni Mr. Benesa, no? Katulad sinabi natin, pinag-usapan natin, ano yung dapat mong gawin, no? Kapag meron ka nararamdaman. Pababain ng blood pressure, inom ka ng para sa sakit ng ulo. Pero syempre, ito ay kung may sakit ka, katulad ng hypertension. Pero hindi kasi doon natatapos yan eh. Kinakailangan bigyan mo rin ng sapat na nutrition ang iyong utak. Both exercise, pagbasa, paggawa ng mga mental exercises, at the same time yung nutrition, importante rin. Hindi pwedeng instant noodles at soft drinks lang. Di ba? Kulang yan. And one way of giving it is by taking supplements na pwedeng makatulong sa ating utak at yung isipan. Kaya naman ang naging kapartner po natin ngayong gabi, si Sir Boyet Benesa. Sir, maraming salamat po ulit sa inyo. Cheska, Dr. Cassis, marami pong salamat Thank po you very much, Mr. Benesa. Thank you very much, Cheska. At sana nakinig yung mga tao at marami sila natutunan sa pinag-usapan natin. Ayan. At Cheska, sa mga nakikinig po sa programa, mag-text lamang po 0917-3233-216. Maraming salamat, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan na po ang isang oras sa talakayan. Nakasama ninyo, Cheska San Diego Bobadilla. Susunod na po, Lunas Extension. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula.
Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.